Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng magandang balita tungkol sa social pension, ito na ang sandali na inaantay ninyo. Mayroon akong napakahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman ngayong Enero 2026 at sigurado akong marami sa inyo ay hindi pa nakakaalam nito. Narinig ba ninyo ang tungkol sa Universal Social Pension na 6,000? Hindi ito chismis. Hindi ito fake news kundi totoo at opisyal na programa mula sa gobyerno. Pero sandali lang, bago kayo masyadong ma-excite, may mga detalye tayo na kailangan muna pag-usapan dahil hindi lahat ng seniors ay makakakuha nito ng automatiko. May mga requirements, may tamang proseso, at mayroon ding mga pagkakamali na dapat nating iwasan para hindi kayo maubusan ng pera o mahuli sa pila. Alam ko na marami sa inyo ay kumukuha na ng 500 o 1,000 kada buwan mula sa DSWD, pero iba po ito. Mas malaki ang halagang ito. Mas komprehensibo ang coverage at may mga dagdag na benepisyo na hindi lahat ay alam. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil dito, sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw at simple kung sino ang qualified. Magkano talaga ang makukuha ninyo, kailan ang payout schedule, paano mag-apply at ano ang mga tips para siguruhing hindi kayo maiiwanan. Kailangan nating pag-usapan din kung may epekto ba ito sa inyong SSS o GSI pension, kung may tax implications at kung paano ninyo mamamaximize ang benepisyong ito para sa inyong pamilya. Dahil sa katotohanan, hindi lang basta pera ang usapan dito kundi ang inyong seguridad at dignidad sa pagtanda. Kaya, narito ako ngayon para tulad ng matalik na kaibigan na nag-uusap sa inyo sa hapagkainan, ay ipaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye ng walang komplikadong salita. Walang mga technical terms na mahirap intindihin. Gusto kong maramdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga ganito. Marami akong nakausap na mga seniors na nalito na takot na baka hindi sila makasali o mas malala may narinig na nasi-scam dahil sa maling impormasyon. Kaya ito, ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat mula simula hanggang dulo. At huwag mag-alala, hindi ako magmamadali. Dahan-dahan lang nating tatalakayin para maintindihan ninyo ng husto. Kung kayo ay kasama sa mga taong laging nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng gamot, kung paano pang dadagdagan ang budget sa bahay, o kung paano pa makakatulong sa mga apo, ang programa na ito ay maaaring maging sagot sa inyong mga panalangin. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Kailangan nating sundin ang tamang hakbang at kailangan nating magtiwala sa proseso. Samahan ninyo ako hanggang dulo ng video na ito dahil sa huli, meron din akong ilang insider tips na mula mismo sa mga empleyado ng DSWD at sa mga seniors na successfully na nakakuha na ng kanilang pensyon. Hindi ninyo ito makikita sa iba pang videos or articles online. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang Universal Social Pension na ito. Ito ay isang monthly cash assistance program ng gobyerno para sa mga indigent seniors. Ibig sabihin yung mga seniors na walang regular na pension mula sa SSS, GSIS, or iba pang retirement programs. Ang dating sistema kasi yung social pension program ng DSWD ay nagbibigay lang ng 500 kada buwan at may ilan na nakakakuha ng 1,000 depende sa kanilang classification. Pero sa bagong Universal Social Pension, ang target amount ay 6,000 kada buwan. O mga kasama mula 500 o 1,000 tataas ito ng malaki patungo sa 6,000. Pero sandali lang, bago kayo mag-celebrate ng husto, kailangan nating linawin kung sino ba talaga ang qualified dito. Ito ang parte na maraming tao ay nalilito. Ang qualified para sa programa na ito ay mga seniors na 60 years old pataas at saka mga taong classified as indigent based sa listahanan 3.0 ng DSWD. Ang listahanan 3.0 ay yung database ng gobyerno kung saan nakalist ang lahat ng mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Kung hindi kayo nakalist doon, kahit gaano kayo kahirap, technically hindi kayo qualified agad-agad. Pero huwag mawalan ng pag-asa dahil may paraan para makapasok doon. At ipapaliwanag ko rin yan mamaya. Mahalaga ring maintindihan na kung kayo
ay tumatanggap na ng SSS pensyon na higit sa 6,000 kada buwan o kaya GSIS pensyon na higit din doon, hindi na kayo qualified dito kasi ang purpose ng programa ay para sa mga walang ganong support. Pero kung ang inyong SSS o GSIS ay maliit lang, halimbawa 3,000 lang, may possibility na makakuha kayo ng dagdag depende sa assessment. Ito ang mga gray areas na kailangan ninyong i-clarify mismo sa DSWD office sa inyong area. Ngayon, pag-usapan naman natin ang timeline. Kailan ba talaga ito magsisimula at kailan ninyo makukuha ang pera? Based sa latest announcements mula sa DSWD at sa Department of Budget and Management, ang Universal Social Pension Program ay naka-line up na para sa implementation this 2026. Pero ang totoo, ang gradual rollout ay magsisimula sa mga priority areas muna. Yung mga provinces at cities na may pinakamataas na bilang ng indig seniors. Ang first batch ng payouts ay expected na magsimula sa second quarter ng 2026. Ibig sabihin April to June, pero hindi ibig sabihin na lahat ng qualified seniors ay makakakuha agad sa April. Ang sistema ay by batches, depende sa kung saan kayo nakatira at kung kumpleto na ba ang inyong requirements. Kaya ang first step talaga ay siguraduhing nakaregister kayo sa listahanan 3.0 at updated ang inyong records. Yung payout schedule mismo ay monthly pero ang disbursement ay pwedeng quarterly depende sa capacity ng local DSWD office ninyo. Halimbawa, kung kayo ay sa Metro Manila, mas mabilis ang processing compared sa remote provinces dahil mas maraming staff at mas organized ang system. Pero para sa mga nasa probinsya, huwag mag-alala. Kahit medyo mas matagal, makukuha ninyo pa rin yan basta kumpleto ang requirements. Ang importante ay hindi kayo magmadali at hindi kayo pumayag sa mga tao na nag-aalok na pabilisin ang proseso kapalit ng bayad. Maraming scammers ngayon na nag-aalok ng ganoong serbisyo at ang totoo walang shortcut sa government process na ito. Lahat ay dumadaan sa official channels. Lahat ay documented at lahat ay free of charge. Ang proseso ng pag-apply ay medyo simple pero kailangan ng patience. Kung kayo ay kasama na sa existing social pension program ng DSWD, yung mga tumatanggap na ng 500 o 1,000, ang magandang balita ay automatic kayong considered para sa Universal Social Pension. Ang DSWD ay mag-u-update lang ng inyong records at tataasan ang amount na makukuha ninyo. Pero kung hindi pa kayo nakaregister o hindi ninyo alam kung nasa listahanan kayo, kailangan ninyong pumunta sa barangay hall ninyo at magtanong sa barangay social welfare officer. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, birth certificate, or any proof of age at kung maaari ay barangay indigency certificate. Ang officer ay magsasabi sa inyo kung nasa listahan na kayo o hindi. Kung wala pa kayo, pwede kayong mag-request na isama sa next validation round ng listahanan. Pero ang prosesong yan ay maaaring tumagal ng ilang buwan. Kaya mas maaga ninyong ginawa, mas mabuti. Kapag confirmed na qualified na kayo, kailangan ninyong mag-submit ng application form sa DSWD Satellite Office o sa inyong city or municipal social welfare office. Doon bibigyan kayo ng form na pununin at kailangan ninyong mag-attach ng mga required documents. Ang mga kailangang dokumento ay usually ang valid ID, proof of age, barangay certificate of indigen at latest ITR kung meron. Pero kadalasan wala naman kasi nga indigent. After ninyo isubmit, maghihintay kayo ng validation process na tumatagal ng around 30 to 60 days. Sa period na yan, may DSWD representatives na pupunta sa inyong bahay para mag-verify ng inyong living conditions. Huwag matakot dito. Normal procedure lang yan para siguruhin talagang qualified kayo. Pagkatapos ng validation, kung approved kayo, makakakuha kayo ng notification at ire-register kayo sa payout system. Ang payout system mismo ay may ilang options. Ang pinaka-common ay through cash card, yung parang ATM card na ibinibigay ng DSWD kung saan directly credited ang inyong pension. Ito ang pinaka-secure at convenient kasi hindi na kayo kailangan pumila sa mahahabang linya sa municipal hall. Pero kung kayo ay nasa remote areas na walang ATM access, pwede pa rin kayong makatanggap through over-the-counter payout sa
designated payment centers, usually sa rural banks or sa post office. May ilan din na areas na nag-o-offer ng payout through mobile money platforms like GCash. Pero ito ay depende kung available sa inyong lugar. Ang importante ay kapag nakatanggap na kayo ng inyong cash card o ng notification kung saan kayo kukuha, huwag ninyong ibabahagi ang PIN ninyo sa kahit sino pati na sa pamilya. Maraming cases ng fraud na ang mga seniors ay naloloko ng kanilang sariling kamag-anak o ng mga scammers na nagpapanggap na DSWD personnel. Tandaan, walang legitimate na empleyado ng DSWD na hihingi ng PIN o ng pera bilang bayad para sa proseso. Lahat ng serbisyo ng DSWD ay libre. Kung may humihingi sa inyo ng bayad, alam ninyong scam yun agad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang tanong na alam kong tumatakbo sa isip ninyo. Paano kung tumatanggap na ako ng SSS o GSIS pension na maliit lang? Qualified pa ba ako? Ang sagot ay depende. Kung ang inyong monthly pension mula SSGSIS ay mas mababa sa 6,000, may possibility na makakuha kayo ng supplemental amount mula sa Universal Social Pension para maabot ang 6,000. Pero ito ay subject to assessment. Hindi ito automatic. Kailangan ninyong mag-apply at ipakita na kailangan ninyo talaga ng tulong. Pero kung ang inyong pension ay 6,000 or higit na, most likely hindi na kayo qualified. Kasi ang programa ay designed talaga para sa mga walang sufficient retirement income. Ang problema kasi maraming seniors na tumatanggap ng SSS pension na sobrang liit. Minsan 1,500 lang o 2,000 lang kada buwan. At hindi talaga sapat yan para sa pangaraw-araw na gastos, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa mga nasa ganong sitwasyon, ang Universal Social Pension ay pwedeng maging lifeline. Pero kailangan talaga ninyong i-declare ang lahat ng income sources ninyo during application para walang problema later on. Ang DSWD ay nag-cross-check ng records with SSS at GSIS. Kaya kung may itinago kayo, mahahanap din nila yan at baka ma-disqualify pa kayo. O worse, hilingin kayong magbayad balik ng na-release na pera. Pag-usapan din natin ang tax implications kasi alam kong marami sa inyo ay nag-aalala baka may kaltas na naman. Ang magandang balita ay ang social pension ay considered as social amelioration program. Ibig sabihin, tax-exempt ito. Walang babawas na tax sa 6,000 na inyong makukuha. Ang makukuha ninyo ay ang buong halaga. Pero may catch kung ang total annual income ninyo, including ang pension, ay lumagpas sa taxable threshold na 250,000. Technically, kailangan pa rin ninyong mag-file ng ITR pero ang pension mismo ay hindi kasama sa taxable income. Ang karamihan naman sa mga indigent seniors ay hindi naman umaabot sa threshold na yan kaya hindi na kailangan ng ITR. Pero kung kayo ay may ibang income sources like rental properties or business, kailangan pa rin ninyong mag-consult sa BIR para sigurado. Ang importante lang ay transparent kayo sa lahat ng transactions para walang problema sa future. May ilang insider tips din ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Mga bagay na hindi madalas pag-usapan pero sobrang helpful. Una, kapag pumunta kayo sa DSWD office para mag-apply, pumunta kayo ng maaga as in 7 a.m. pa lang nakapila na kayo. Ang mga opisina ay mabilis mapuno ng tao lalo na after ng announcement ng mga bagong programa. Magdala kayo ng payong kasi mainit at magdala din ng maiinom at merienda kasi baka matagal ang pila. Pangalawa, magpakopya kayo ng maraming sets ng inyong mga documents. At least 3 copies ng bawat requirement kasi minsan hihingi ng extra copies or baka may mawala. Pangatlo, kung kayo ay may kapansanan o hirap maglakad, maraming DSWD offices ay may priority lane para sa senior citizens at PWDs. Kaya huwag mahiyang magtanong at gamitin yan. Pang-apat, kung hindi kayo marunong magsulat o magbasa, pwede ninyong isama ang isang trusted family member para tulungan kayo sa pag-fill up ng forms. Pero siguraduhin kayo mismo ang pumirma o kaya lagyan ninyo ng thumb mark kung hindi kayo marunong lumagda. Panglima, after ninyong mag-apply, kunin ninyo ang acknowledgement receipt at ikip yan sa safe place. Yan ang proof na nag-apply kayo at yan ang gagamitin ninyo para mag-follow up kung tumagal ng sobra ang processing.
May narinig din akong ilang concerns tungkol sa possible CLBACs or reduction ng pension. Ang clawback ay nangyayari kapag may mali sa inyong application or kung nalaman ng DSWD na hindi pala kayo qualified. Halimbawa, kung nag-declare kayo na wala kayong ibang income pero nalaman nila na may tumatanggap pala kayong pension galing abroad or may negosyo kayo, pwede nilang bawiin ang lahat ng nabigay na sa inyo at kailangan ninyong i-return. Ito ay seryosong bagay kasi pwedeng maban pa kayo sa lahat ng government assistance programs. Kaya ang best advice ko ay magtotoo lang kayo sa lahat. Kung may tanong kayo na hindi ninyo sigurado ang sagot, sabihin ninyo sa officer at humingi ng guidance. Mas mabuti ng medyo matagal ang proseso pero tama kaysa mabilis pero puno ng mali. May concern din ang iba tungkol sa reduction ng amount. As of now, ang target ay 6,000 pero depende sa budget allocation ng government bawat taon, may possibility na ito ay maging less kung kulang ang pondo. Pero based sa commitment ng administrasyon, ang 6,000 ay protected amount. Meaning, priority nila na mapanatili yan. Pero para sigurado, hindi dapat kayo umasa na forever na 6,000. Dapat may backup plan pa rin kayo or mag-save kayo ng portion ng pension para sa emergencies. Ang isa pang mahalagang tips ay kung paano ninyo mamamaximize ang 6,000 na ito para tumagal at makatulong talaga sa inyong pangangailangan. Ang 6,000 ay malaking tulong pero kung hindi ninyo ito plano-planuhan, mabilis lang din yan mauubos. Ang suggestion ko, gumawa kayo ng simple budget. Halimbawa, maglaan kayo ng 2,000 para sa maintenance medicines kung meron kayo 1,500 para sa groceries, 1,000 para sa utilities like kuryente at tubig, 500 para sa emergency fund, at ang remaining 1,000 ay pwede ninyong ilaan para sa iba pangailangan o kaya isave ninyo. Kung kayo ay may senior citizen ID, gamitin ninyo iyan sa lahat ng purchases kasi may 20% discount kayo at exempted pa kayo sa VAT, sa medicines, food at iba pang basic commodities. Yung tipid na yon ay malaki-laki na din kung sinimulan ninyo. Pwede rin kayong mag-avail ng PhilHealth benefits para sa health checkups at hospitalization para hindi kayo gumastos ng malaki kapag nagkasakit. Ang combination ng pension, senior discount at PhilHealth ay sobrang laking tulong na sa budget ninyo. Gusto ko ring i-address ang emotional side ng lahat ng ito. Alam kong marami sa inyo ay nahihiyang mag-apply kasi naiisip ninyo na nakakahiya ang tanggapin ang tulong ng gobyerno, lalo na kung may mga anak kayo na may trabaho. Pero gusto kong sabihin sa inyo na walang kahihiyan sa pagtanggap ng tulong na para naman talaga sa inyo. Ang mga programa na ito ay funded ng taxes na binayaran din ng mga Pilipino kasama na kayo nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ito ay right ninyo, hindi arms. Kayo ay nag-contribute na sa ekonomiya ng bansa at ngayong matanda na kayo at kailangan ninyo ng suporta, karapat-dapat lang na tumanggap kayo ng tulong. Huwag ninyong isiping pabigat kayo. Ang tunay na pabigat ay ang gobyernong hindi tumutulong sa mamamayan. Pero kung tumutulong naman, tagapin natin ng may dignidad at pasasalamat. At para sa mga anak na nanonood nito, kung ang inyong mga magulang ay qualified, tulungan ninyo sila sa proseso. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga magulang na mag-isa na pumila o mag-fill up ng forms kung hirap na sila. Ito ay panahon na para kayo naman ang tumulong sa kanila kagaya ng kanilang ginawa para sa inyo nung bata pa kayo. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang Universal Social Pension na 6,000 ay isang malaking hakbang para sa mga seniors na nangangailangan ng tulong. Pero tulad ng sabi ko mula simula, kailangan nating sundin ang tamang proseso, maging totoo sa lahat ng detalye at huwag magpadala sa mga scammers. Ang pera na ito ay para sa inyo pero kailangan ninyong gawin ang inyong parte. I-check ninyo kung qualified kayo. Kunin ang lahat ng requirements. Pumunta sa DSWD office at mag-apply. Huwag kayong mag-antay na iba ang gagawa para sa inyo kasi baka malate kayo o baka ma-scam pa kayo. At higit sa lahat, gamitin ninyo ang pera ng wasto. Ito ay para sa inyong kabutihan, para sa inyong kalusugan at para sa inyong dignidad sa pagtanda. Kayo ay deserve na mabuhay ng komportable kahit matanda na.
At sa mga kabataang nanonood, maging supportive kayo sa inyong mga matatanda. Ang respeto at pagmamahal sa kanila ay hindi nasusukat sa pera, pero ang pagsisikap na tulungan sila ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sana nakatulong ang video na ito. Kung may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para mas marami ang makakaalam. Ingat kayong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.